Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong bagong reaction video ating pong gagawin ngayon. Mula po ito kay Summit Media Philippines. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe din po sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong mga reaction video. Ang title po nito, Breaking Korean Coast Guard Pinasabog ang mga barko ng China. Pilipinas nakaganti na rin sa wakas. Simulan na po natin to. Let's do this. Nito lamang August 21 ay laman ng mga pangunahing balita sa South Korea ang panibagong insidente sa pakikiharap ng kanilang mga otoridad sa mga barko ng China Coast Guard. Kasama dito ang ilang barko ng kanilang militia ships matapos sakluluhan ang mga mangingisdang Chinese sa karagatan ng South Korea. Sa unang pagkakataon, pinaputukan ng Coast Guard ng South Korea ang mga Chinese fishing trawlers na nangingisda sa teritoryong karagatan ng Seoul sa gitna ng lumalaking demand ng China para sa mga sariwang seafoods. Grabe, no? Ganyan dapat, no, ang ginagawa rin ng ating mga PCG, no? Hindi man paputukan ay talaga pong pumalag na sana tayo. Isipin nyo, no, ang ibang bansa talaga ay pag talagang pinasok sila ng mga Chinese vessel ay talaga pong ginagawan po nila ng ganito. Kung di nila minawater ka, tinataboy po talaga nila. Pero ito po, napakatindi po nito, no? Pinutukan ng South Korea ang China dito. Agad naman rumesponde ang otoridad ng China at dumating ang kanilang dalawang barko ng China Coast Guard na may mga kasamang mga militia vessels. Pero talagang nanindigan ang Korea na ipinagbabawal nila ang lahat ng mga banyagang barko na makalapit sa loob ng kanilang 200 nautical miles EEZ. At agad na hinarang at pinaputukan ang mga dumarating na mga barko ng China Coast Guard at militia ships. Hindi talaga lahat kayang bulihin ng China, no? Palakpakan po natin ang South Korea. Ibang level, no? Dapat ganito po talaga. Para talagang malaman ng China na hindi basta-basta yung mga bansang yan, no? Ganyan dapat, kahit sa atin dapat ganyan. Para hindi sila umaabuso na tayo ay haras-harasin lang dyan sa West Philippines na ating teritoryo dyan sa Ayungin Shoal, particularly sa sa BRP Sierra Madre. At tinapatanggal na rin nga nila yung Teresa Magbanwa na ating barko. Sana talaga ma-adapt natin tong ganito dahil hindi na po tama ang ginagawa ng China sa atin. Walang nagawa ang mga ito. Salip, umatras na lamang sila ng ilang kilometro para iwasan ang mga pagpapaputok ng Korean Coast Guard sa kanilang mga armada. Ang insidente noong Martes ay dumating na wala pang isang buwan pagkatapos magbigay babala mula sa South Korea na gagamit ito ng mas agresibo na patakaran sa mga baril sa mga pakikipagtagpo sa mga illegal na sasakyang pangingisda. Nag-warning na pala ng ganito yung South Korea. Akala siguro nung China hindi tototohanin ng South Korea. At iniisip siguro ng China na kayang-kaya nila tong South Korea. Ayan ang napapala nyo, binigyan kayo ng sample. Ito ay bunsod ng paglubog ng 4.5 toneladang barko ng Korean Coast Guard na nabangga habang sinusubukang harangin ang isang trawler. Nasamsam ng Coast Guard ang dalawang trawler matapos magpaputok ng higit kumulang 700 rounds ng M60 machine gun sa isang fleet ng 30 na barkong pangingisda ng China kasama ang kanilang barko ng Coast Guard at mga militia vessels na ayon sa mga otoridad ng South Korea ay nagmadali para harangin ang barko ng Korean Coast Guard. Walang namatay o nasugatan sa insidente na sinabi ng isang opisyal ng Coast Guard na si Kim Jong-sik na nagmula sa pananakot ng mga mangingisdang Chino at kanilang mga Coast Guard. Kala siguro ng China sila lang ang sakalam eh. Isipin nyo, di ba? Ayan, South Korea, pinakitaan na sila ng sample. Sabi ni Kim, "Initially, we sent warnings but they keep approaching us, making the situation serious. I thought that if we tolerated the resistance further, the Coast Guard men would be in jeopardy. So we used the machine gun." Grabe, no? Ayan, no? Sabi, no? Talagang kala nila hindi mag-aano ng
hindi papasok talaga yung China sa kanilang teritoryo, no? Ayan, making the situation serious. So I thought that we tolerate their resistance further, the Coast Guard men would be in jeopardy. O nga naman, mapapahamak yung kanilang mga Coast Guard pag hindi nila ginawa yan. Kaya yun, so we use the machine gun. Diba? Ganyan dapat, no? Ganyan din po ang Japan, no? Hindi man po magpaputok ang Japan, ay winawater cannon po nila ang China at itinataboy po talaga nila, no? Sinasalubong na po agad ng Japan ang mga militia vessel ng ng China. At ito po, mas matindi pa itong South Korea dahil ginamitan na sila ng machine gun. Diba? Napakaangas po talaga, no? Yun, siguro naman madadala na rito yung yung China, dahil alam naman po talaga natin na kung kinakaya-kaya lang talaga ng China yung mga alam nilang bansang hindi papalag. Ngayon, na-warningan na sila, nasampulan na sila ng South Korea, malamang hindi na po talaga sila maggagawa ng kahit anumang pagpasok sa teritoryo basta-basta ng South Korea. Antindi. Ang insidente sa Yellow Sea sa kanluran ng daungan ng Incheon ay malamang na isa pang dagok sa relasyon sa pagitan ng South Korea at ng komunistang bansa ng China na nahirapan nito man nakarang buwan kasunod ng desisyon na maglalagay ng US anti-ballistic missile system sa South Korea. Bilang tugon sa insidente, ang Ministry of Foreign Affairs ng Communist China ay nagpayag ng matinding kawalang kasiyahan sa isang payag kahapon, Miyerkules ng gabi, August 22. Sinabi ng mga otoridad sa Seoul na ang Terminal High Altitude Air Defense Platform o TAAD ay naglalayong pigilan ang mga banta ng missiles mula sa North Korea na kumakailan lang ay nagsagawa ng ikalimang nuclear test nito. Gayunpaman, tinitingnan ng Beijing ang deployment bilang isang banta sa sarili nitong nuclear deterrent at isang pagtatangka na palawakin ang pagsubaybay ng Amerika sa China. Ang sagupaan na South Korean Coast Guard ay tanda ng hindi bababa sa ikatlong pagkakataon sa taong ito na ang mga mangingisdang Chino at Coast Guard nila ay hinarangan at pinigilan ng mga dayuhang tagapagtupad ng batas na sasakyan pandagat tulad na lamang ng Korean Coast Guard. Isipin niya, ganyan kakulit ang China. Pangatlong beses na pala. Isipin niya, kailangan pa bang humantong sa pag-machine gun? Wala kumbaga sinusukat talaga nila yung kakayanan ng South Korea. Ayan, kumbaga napuno na ang South Korea. Ganyan na tuloy sila. Napansin nyo, lahat talaga dito sa Indo-Pacific o sa Asia, halos lahat kalaban na ng China. Wala na silang kakampi. Kaya talaga para sa akin, malaking kalokohan na magdedeklara ng gera ang China basta-basta. Dahil lahat po sa Asia pa lang, kalaban na nila lahat. Paano pa kaya yung Amerika pa, European Union, yung NATO, lahat na, mga kalaban ng China. Kaya wala. Dumog po, makukuyog po ang China talaga. Noong taong 2016, nang pinalubog ng Argentina ang isang Chinese fishing boat na di umano'y iligal na nangingisda sa karagatan nito. Habang noong July ng taong 2016 ay nasugatan ng Indonesian Navy ang isang mangingisdang Chino nang tangkain ng mga ito na takasan ang paghahabol sa kanila at ito'y naging hudyat para paputukan sila ng baril ng Indonesia. Sipin nyo, diba? Ayun, maliwanag, diba? Indonesian and China could be on verge of another diplomatic standoff over the Natuna Islands. Sipin nyo, tong Indonesia din, yung habol ng Chinese fisherman na kumbaga nag-resisting arrest sila, kumbaga ayaw magpahula. Yan, sasaktan sila ngayon. Ibig sabihin lang po niyan, ang mismong Indonesia din ay hindi papayag na basta-basta pinapasok ang kanilang teritoryo. Real talk yan. Di ba? Ayan po, simpleng-simple. Ang ganyang pagtataboy ay hindi po magkukos ng gera. Kumbaga, ipaparamdam mo lang sa bansang China na yan na hindi uubra yung kanilang ginagawa na pang-trespassing sa sarili natin teritoryo. Kasi isipin nyo, Indonesia, di ba? Nakapanakit na ng mga mangingisda ng China. Nagkagera ba? South Korea, di ba? Kapapanood lang natin, kapaparinig lang natin. Binarlin sila ng machine gun. Nagkagera ba? Ginera ba nila ang South Korea? Hindi. Kaya nako, Diyos ko po, mga na nasa po natin, gobyerno po natin. Palagan na po natin ang China. Kasi po itong August 25 kahapon, isipin nyo yung ginawa na naman ng China sa atin. Winater cannon na naman tayo at binangga-bangga na naman tayo dyan sa West Philippine Sea. Wala na naman nagawa ang ating mga
BPAR vessel at ang mga PCG natin. Sana magkaroon na po ng action dito. Hindi naman po porke tayo ay gumante o dumepensa dyan sa China ay magkakagera na. Huwag po sana tayo matakot. Unang-una, kakampi po natin ang malalakas na bansa, lalo na po ang US. Real talk. Ang isang mangingisdang Chino nang tangkain ng mga ito na takasan ang paghahabol sa kanila at ito'y naging hudyat para paputukan sila ng baril ng Indonesia. Walang nagawa ang Chinese authority dito na pigilan ang ginagawang paghihigpit ng Indonesia sa nasasakupan nitong mga karagatan sa South China Sea. Ito ang naging dahilan para mag-file ng protesta ang China sa United Nations para kondinahin ang Indonesia sa ginawang pagtataboy sa mga barko nila sa karagatan na sakop pa raw ng kanilang 10-line. Putragis sa 10-line talaga. Ayop talaga tong China to. Lahat na lang po talaga inaangkin nila. Yung 10-line kasi nila na yan, sakop buong West Philippine Sea. Sila lang daw ang may-ari niyan. Ayop talaga tong China. Ayan, ginawa sa kanila ng Indonesia, di ba? Tapos ngayon, iiyak sila ngayon, magrereklamo sila sa United Nations, mga hunghang. No? Ang laking bansa, tapos magsusumbong din pala. Isipin niyo yan, kung tayo ay nagpasama sa US, no, at tayo naitaboy natin sila, malamang magsusumbong din yan doon sa kung saan magsusumbong yan sa United Nations. Baka nga kung sino pa yung lumalabag sa UNCLOS, baka yan pa yung unang magsumbong pa sa UNCLOS yung mga chekwang yan nabuwisit. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa pangingisda ay karaniwan na sa buong Asia, kung saan ang mga mangingisda ay nagiging mga proxy para sa dumaraming bilang ng mga hindi pagkakaunawaan sa karagatan. Isipin mo tayo yung mga mangingisda natin nasa teritoryo natin nangingisda. Pero anong ginagawa sa atin? Hinaharas tayo ng China. Kumbaga, hindi na po makatao Yung mga ordinaryong mamamayan na yun ang ikinabubuhay. Diba? Nandun lang naman sila sa, dyan, sa Zambales. Diba? Alam nyo na yan. Pero, hindi na sila makapangisda. Hinaharas sila, kinukuha yung mga huli ng isda, pinapalitan ng mga noodles na malapit na ma-expired. Siyempre, anong pakinabang nun? Diba? Isipin nyo, tayo yung pinapasok mismo, trespassing ang China. Tapos tayo yung hinaharas. Sana magawa ng gobyerno natin ang paraan yung ginagawa sa atin ng China. Magpasama na tayo sa US, yun lang po talagang totoong tunay na paraan para matigil na ang ginagawa sa atin ng China. Na nagpapakita ng isang hanay ng mga potensyal na flashpoint sa pagitan ng mga bansa na may magkakapatong na mga claims dito. Sa nakalipas na mga taon, maraming bansa ang nagpakilos ng mga sasakyang pandagat na tradisyonal na ginagamit para sa pagpapatupad ng batas sa dagat upang palakasin ang kanilang mga pag-aangkin sa teritoryo. Samantala, dumarami ang paggamit ng mga bangkang pangisda upang subukan ang mga claim ng ibang mga bansa at partikular na nga dito ang komunistang bansang China. Sinabi ng mga analyst ng ilang mga Chinese fishing trawler ay pinatatakbo ng maritime militia ng China na malamang nakasama ng mga voluntaryo na kumukuha ng mga order at pagtuturo mula sa People's Liberation Army ng China. Yung mga yan, syempre, di-deploy nila. Ngayon, mapagkakamalan natin mga private, lang yan, mga mangingisda lang talaga ng China. Pero pakawala talaga ng China yan, magmamanman sila sa mga teritoryo natin. Tapos mag-i-spy talaga yan. Check nila kung may mga nagbabantay. Ganun lang po yan. Tapos kukontakin nila ngayon yung PLA. Diba, na magre-report sila doon. Ganun alam nyo na yan. Style bulok ng China diba? Kaya dapat talaga para sa akin lang maghigpit po talaga sa lahat po ng pantalan natin, sa lahat ng airport, lalo po yung BI, yung Bureau of Immigration na may issue po talaga ngayon. Nang dahil kay Alice Guo, sana naman po pagsisibakin po yung mga sangkot sa nagpalipad nagpaalis kay Alice Guo papuntang Indonesia. Dahil hanggang ngayon po ay hindi pa rin sumusuko si Alice Guo. Yung kanyang dalawang kapatid ay nandito na, nahuli na po, Pero kailangan malinis po talaga ang ating mga ahensya ng gobyerno. Kasi hanggat po may corrupt, hindi po matitigil po itong pag-i-invade o pagpasok sa atin ng mga Chinese na alam nating puro spy. Lalong-lalo na po sa ating gobyerno, puro general pa po yung nasa PCG, ang mga Chinese. Sana po pagtatanggalin niya at pagkabibigyan na po ng kaso at pagkukulong yan o ma-deport, whatever, kung anong gawin nila dyan. Kasi po yung Pogo wala na, sana po mas malinis pa po ang ating gobyerno para hindi na po tayo maispayan ng mga Chinese na to. Ang milisya ay kumakatawan sa isang kapaki-pakinabang na kagamitan sa plano ng China na walang dugong igiit ang kanyang maritime claims
dahil ang madalas nitong sibilyan na itsura ay nagpapaintulot sa Beijing na tanggihan ang pagkasangkot nito sa mga engkwentro. Kaya nga no, ginagawa tayong engot nitong China no. Alam naman natin strategy talaga yun. Ganun yung galawan. Kunwari, mga private, mga mangingisda lang talaga. Pero pakawala nila yan, mga para magmanman sa ating mga territory talaga. Sabi ni Andrew Erickson at Connor Kennedy sa isang artikulo noong 2016 sa journal Foreign Affairs. Hindi malaman ng mga ito kung ano bang ginagawang taktika ng gobyerno ng Pilipinas sa kabila ng mga ginagawang pambubuli ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Ang mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino ay hindi pa rin kumikibo ang mga ito para harapin ang mga Chino. Sinabi ni na Erickson at Kennedy, maling-mali raw ang ginagawang pakikitungo ng Pilipinas sa mga pangaharas na ito ng China at dapat raw baguhin ang mga taktika nito sa pakikiharap sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ibang bansa na nagsasabi no, na mali yung diskarte. Yung parang diplomasya, no? Kumbaga, tayo na yung nahihirapan eh. Tayo namang ordinary mamamayan, di ba? Naobserbahan natin talaga na sobra na. Kumbaga, nakakainit na ng ulo, nakakabawa na ng moral yung pangaharas sa atin ng China dyan sa West Philippine Sea. Mismong mga international na yan na nagsasabi na sana baguhin yung style natin, no? Sana, yun nga sa ahensya ng gobyerno natin na magbibigay ng go signals na magsama sa atin ng US, no? Sa ating mga RORI mission. Sana mapatupad na po nila yan. Dapat na po yan para matigil na po itong China sa pangharas sa atin. Gaya ng ginagawa ng mga karatig bansa nito na Indonesia, Vietnam, Malaysia at Republic of Taiwan na hinaharap ang China at ginagawa ang lahat maprotektahan lamang ang kanilang mga teritoryo sa South China Sea. Tayong dinudumog, tayong talagang kinukuyog ng China dyan sa West Philippine Sea. Kasi alam nila na tayo ay hindi papalag. Ay, Pilipinas, wala yan. Anong gawin natin dyan? Banggain natin ng banggain yan, i-flare natin ng i-flare natin yan. Hindi papalag yan. Mauubos natin ang mga barko niya, kakabanggaan natin. Hindi pa rin papalag yan. Sana talaga mabago po ang discarte po natin dyan sa West Philippine Sea. Kawawa na rin po yung ating mga PCG po dyan, saka po yung mga BPAR vessel natin. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today. Ati po nagawa ng reaction video, napakagandang video na ito ni Summit Media Philippines. Comment down below kung ano sa loobin nyo sa napanood natin. No, grabe po yung South Korea, no? Talagang minashinggan pala itong China. At napansin nyo, no, sa lahat po ng bansa dito sa Asia na hinaharas din po o pinapasok ng China, tayo lang po ang hindi gumaganti o pumapalag talaga ng totoo sa China. Which is, kalungkot po yun. Sana po magbago po ang sitwasyon. Ayun lang po, no, don't forget to subscribe sa channel ni Summit Media Philippines. Nasa description po ang link na kanyang video para po makapag-subscribe kayo, and don't forget to subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung gusto mo ating reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out.